Hi everyone, this is Nina and today, ayan, makikita nyo, nag-prepare ako ng aking mga gagamitin sa pagre-repat ng aking mga aglonimas. Ayan yung mga natirang loam soil, may konting pumice and vermicast. So yun yung mga ginamit ko dati few months ago. Ito yung mga natira. So kung ano lang ang available dito sa bahay, yun lang ang normaling ginagamit ko. And kagaya niyan, may rice hulls. Yung rice hulls kasi madali namang makakita dito sa amin. And itong coco peat. So normally yan yung mga ginagamit ko sa aking mga aglonimas. Sa ngayon, eto, pipili lang ako kasi konti lang yung potting mix na magagawa ko. So, pipili lang ako ng mga uunahin ko na aglonimas na ire-repat. So, siguro uunahin ko yung mga imported kasi mas sensitive sila as compared to local aglonimas. Kasi parang mas manipis yung mga dahon nila. Lalo na kapag umuulan, mas madaling mag-rot yung mga dahon. So, ito na yung mga napili ko na uunahin kong irepat. Especially medyo maliliit pa sila and konti lang yung potting mix na nagawa ko for today. Dahil yun lang din ang available dito sa amin. Ayan, kung mapapansin nyo, napakaganda nila. Halos mga imported ito, kagaya nitong White Legacy. Sobrang dami ng dahon nito. So kung patuloy na masisira yung mga ito, sayang naman yung ganda nila and paano ko pa sila mapapadami kung papabayaan ko na lang sila. Same with this amber. Ang ganda rin nitong amber. Ayan, established na talaga siya, kaya lang may mga dahon na rin siyang nabulok. So, kailangan natin i-repat. Same with this peach Panama. Ayan, makikita nyo pa rin may nabubulok sa kanyang dahon. And ito pala yung peach Panama. Yung isa yung pink Panama. Ayan, kitang-kita yung mga nasisira sa mga dahon. And of course, itong cute na rounded na dahon na pink emerald. Ito hindi masyadong tumataas, no? Hindi ganun kabilis ka lumaki. Same with this one. Pink emerald din ito. Na-propagate ko na ito. So yan, naging dalawa na sila. So kailangan ko talagang i-save. And itong isa naman, green emerald. So unahin ko na itong White Legacy. Ayan. So sa pagtanggal sa pot, kailangan lang talaga nag-iingat. Kasi baka biglang mabali yung stem or yung mga roots. Ayan, makikita nyo na basa talaga yung sa ilalim. Ang mga aglonimas, very sensitive sa tubig. So, kailangan talaga yung potting mix na well-draining. Tapos yung mga pots natin, maganda talaga dapat yung mga butas. Ayan, makikita nyo rin itong amber. Medyo basa din yung soil niya. Napakaganda nitong halaman na to. Next naman, itong pink Panama. Ang napansin ko sa pink Panama, saka sa peach Panama, mas sensitive talaga yung dahon, lalo na kapag nababasa or kahit mas sa ulan, mas madaling malusaw yung dahon. And itong potting mix na nagamit ko dito, mukhang hindi well draining, kaya mas makikita na basa talaga yung soil niya. So ito yung pink emerald, ayan, basa din yung kanyang potting mix. Napaka-cute ng dahon nito. Hindi masyadong lumalaki kagaya na banggit ko kanina. So ito rin yung isang pink emerald. Ayan sila. Napaka-light ng mga color sa mga dahon kaya nakaka-relax sa mata. And last itong green emerald. So may pagkakahawig din siya sa pink emerald kaya lang mas nangingibabaw yung pagka-green and light yellow sa kanyang mga dahon. And ito na sila, after mahugasan, malinis na silang tignan. And kailangan talaga silang maging malinis bago sila i-repat.
So these are my newly repotted aglaonimas. Nag-chain soil ako and tinanggal ko yung mga ibang nasirang dahon. And after this, ilalagay ko muna sila sa shaded area para hindi muna sila maulanan and maarawan. Kasi kailangan muna nila ulit mag-adjust. So that's it for today. Thank you for watching. Stay safe. Mag-iingat po kayo.